Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. Ang kwento ni Aladdin. Hello, mga kabulilit, handa na ba kayo sa isa na namang nakakaaliw na kwento? Ngayon, dadalhin ko kayo sa mundo ng mahiwagang lampara, genie, at isang kakaibang love story. Tama, ang kwentong ito ay tungkol kay Aladdin. So, umupo na, mag-relax, at sabay-sabay nating kilalanin ang simpleng binata na naging bayani sa kanyang sariling paraan. Halina kayo. Si Aladdin ay isang masayahing binata na nakatira sa isang mataong bayan. Wala siyang yaman, pero mayroon siyang isang bagay na mahalaga, isang pusong matulungin. Madalas siyang tumulong sa mga nangangailangan, kahit na siya mismo ay halos walang makain. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke, narinig niya ang mga tao na pinag-uusapan ang prinsesa ng kanilang kaharian, si Princess Jasmine. Sabi ng iba, napakaganda raw nito, pero hindi raw siya masyadong lumalabas sa palasyo. Habang iniisip ni Aladdin kung ano ang pakiramdam ng maging prinsipe, napatingin siya sa karwahe ng prinsesa na dumaan. Ang ganda niya, bulong niya sa sarili. Hindi alam ni Aladdin na nagdesisyon pala si Princess Jasmine na lumabas ng palasyo para makita ang buhay ng mga karaniwang tao. Kaya naglibot siya sa palengke, nakasuot ng simpleng damit, para hindi siya makilala. Pero habang naglalakad siya, nakita niya ang isang batang nahulog ang tinapay na binili. Agad siyang yumuko para tulungan ito, pero napansin niyang wala itong pambayad. Habang nangyayari ito, nakita sila ni Aladdin. "Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala," sabi ni Aladdin sa tindero, at binayaran ang tinapay ng bata. Ngumiti si Jasmine kay Aladdin. "Salamat," sabi niya. Taka si Aladdin, bakit ang ganda niya para sa isang karaniwang tao? Hindi niya alam na prinsesa pala ito. Habang nag-uusap sila, biglang dumating ang mga gwardya para sunduin si Jasmine. Agad nilang hinuli si Aladdin dahil sa paglapit niya sa prinsesa. "Bawal ang mga tulad mo sa tabi ng prinsesa," sigaw ng gwardya. Dito nagsimula ang pakikipagsapalaran ni Aladdin. Habang nakakulong si Aladdin, may lumapit na kakaibang matanda. Sabi ng matanda, "Alam ko ang paraan para makalaya ka at magbago ang buhay mo." Napaisip si Aladdin at tinanong, "Ano ang kailangan kong gawin?" Sabi ng matanda, "May isang mahiwagang lampara sa isang yungib. Kunin mo ito para sa akin, at tutulungan kitang makalabas." Walang magawa si Aladdin, kundi pumayag. Dinala siya ng matanda sa isang madilim na yungib. Pinasok niya ito at nakita ang lampara, na tila hindi naman espesyal. "Ito ba talaga?" tanong niya. Nang makuha niya ang lampara, biglang bumagsak ang mga bato sa paligid. Iniwan siya ng matanda sa loob. Sa kagipitan, kusang napahid ni Aladdin ang lampara. Boom! Lumabas ang isang higanteng genie. Sabi ng genie, "Ako ang iyong tagapaglingkod. Ano ang iyong nais?" Sa akot, hiniling ni Aladdin na makalabas sa yungib. At presto, nasa labas na siya. Pagka-uwi ni Aladdin, kinuwento niya ang nangyari sa kanyang nanay. Hindi makapaniwala ang nanay niya sa mahiwagang lampara at genie. Sinubukan nila itong gamitin, at nagkaroon sila ng masaganang pagkain. Habang unti-unting gumaganda ang buhay nila, naalala ni Aladdin si Princess Jasmine. Naisip niyang gamitin ang lampara para makita ulit ang prinsesa. Hiniling niya sa genie
Gusto kong magmukhang prinsipe, para makapasok sa palasyo. Sa isang iglap, naging maganda ang kanyang kasuotan. At nagkaroon siya ng gintong karwahe, na hila ng mga kabayo. Sa palasyo, nagulat ang prinsesa, nang makita si Aladdin, na ngayon ay nagpakilalang Prince Ali. Ngunit kahit na mag-ara, ang bihis si Aladdin, ang kanyang kabaitan at pagiging natural, ang talagang nakakuha ng atensyon ni Jasmine. Unti-unti silang nagkapalagayan ng loob. Hiniling ni Aladdin sa Jenny, na ipakita kay Jasmine, ang mundo sa ibang paraan. Sabi niya, "Jenny, bigyan mo kami ng isang espesyal na carpet, para sa aming paglalakbay." Kaya't nagkaroon sila ng isang, mahiwagang lumilipad na carpet. Sumakay sila sa carpet, at nilibot ang buong bayan. Mula sa mataas na bundok, hanggang sa malawak na disyerto. Habang naglalakbay, kumanta pa sila ng isang awitin, tungkol sa pagkakaroon, ng bagong pananaw sa mundo. Dito nagsimulang mabigani, si Jasmine kay Aladdin. Sabi niya, "Hindi mo kailangang maging prinsipe, para magustuhan kita." Napangiti si Aladdin, pero kinabahan din siya dahil alam niyang, hindi siya tunay na prinsipe. Ngunit hindi lahat ay masaya, para kay Aladdin. Si Jafar, ang masamang tagapagpayo ng hari, ay natuklasan ang sikreto ng lampara. Nagplano siya, para nakawin ito. Nagbihis siya bilang isang matandang tindero, at pumunta sa bahay ni Aladdin. Sabi niya, "Palitin niyo ang luma, at maruming lampara ng bago." Hindi alam ng nanay ni Aladdin, ang halaga ng lampara, kaya ibinigay niya ito. Nakuha ni Jafar ang lampara, at ginamit ang Jenny, para kunin ang kaharian, at ilayo si Princess Jasmine. Pero si Aladdin, hindi sumuko. Mawa siya ng plano, para maaga ulit ang lampara. Sa tulong ng kanyang talino at tapang, nilusob niya ang palasyo ni Jafar at nilabanan ito. Naging tagisan ng lakas, talino, tapang at magic ang labanan ng dalawa. Nilito at nalinlang ni Aladdin si Jafar, at nasambit ng sorcerer ang salitang, "Gusto kong maging Jenny." Huli na nang ma-realize niya ang panganib ng kanyang ginawa. Agad siyang hinigop ng magic lamp, at nakulong siya dito. Si Jafar na ngayon, ang bagong Jenny. Hindi na siya pwedeng maghasik ng lagim sa kaharian. Ang dating Jenny na kaibigan ni Aladdin, ay naging malaya na at masayang masaya. Sa huli, nagamit ni Aladdin ang lampara para matalo ang masamang sorcerer, at ibalik ang lahat sa dati. Matapos ang lahat ng gulo, natutunan ni Aladdin ang isang mahalagang aral. Hindi kailangang magpanggap bilang ibang tao para mahalin at respetuhin ka. Pinili ni Princess Jasmine si Aladdin, hindi dahil sa anyo niya, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. At sa tulong ng Jenny, naging masaya ang buong kaharian. Sa wakas, nagsimula si Aladdin ng bagong buhay, kasama si Jasmine. Sila ay nabuhay ng maligaya. Pinamunuan nila ang buong kaharian, at naging masagana at payapa ang buhay ng kanilang mga nasasakupan. Minahal sila ng mga tao. Ayan na, mga kabulilit, ang kwento ni Aladdin. Natutunan natin na ang pagiging mabuti, matapat, at totoo sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Kung kayo ang may tatlong hiling, ano kaya ang hihilingin nyo? Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Bulilit Channel, at i-share ito para mas marami pang kabulilit ang ma-inspire sa ating mga kwento. Hanggang sa susunod na kwento, mga kabulilit. Bye!